Pangit ng andar. Palyado. Ayan oh. Para mamamatay yung makina. So check muna natin to kung anong problema nito. Kung bakit ganito to. Ayan, check ko muna kung anong problema. Ay, kaya pala nanginginig makina oh. Punong-puno ng oil. So dito wala. Number 3 mayroon. Number 4 wala. Yung number 1 punong-puno ng oil. Kaya pala nanginginig, grabe. Pangit ng andar. Yan oh. Naglalawa yung oil sa loob. So gawin ko na dito, tanggalin ko yung valve cover. Lagyan ko na lang ng sealant para mawala yung palya ng makina. Ayan guys, natanggal ko na yung valve cover. Tapos ito yung number 1, cylinder number 1 na punong-puno ng oil. Ayan oh. Halos mapuno yung bank niya. Tapos ang may tama na pinasok ng oil yung spark plug number 1, number 3. So yung 2 and 4 hindi pa naman ganun kalala yung niya, tama. So wala pa siyang oil na pumasok. Kaya pala malakas yung palyado ng makina kapag nag-aircon na. Dahil dyan sa sa oil na yan. So in-extra na lang natin to. So hindi na natin i-charge to sa may-ari. Kumbaga ipapackage na lang natin yung trabaho dito para makalis naman yung may-ari. So ganun dapat tayo pag nagtrabaho. Huwag tayo sobra maningil sa mga customers natin. So bibigyan din natin sila ng kumbaga pampalubag-loob sa mga trabaho natin. Huwag lang puro pera lang isipin natin pag tayo nagtatrabaho. Kailangan lagyan din natin ng kumbaga konsiderasyon sa mga may-ari. So ayan, lilinisin ko na muna ito. Tapos pagkalinis, ibabalik ko na yung valve cover natin. Tapos itong spark plug linis din. Pero next time, re-recommend ako na kay sir na palitan yung spark plug tapos valve cover gasket. So ayun guys, lilinisin ko na muna ito. Yan na guys, after kong malinis yung spark plug, tapos ibabalik ko na yung mga cover nito. So ayan, wala nang oil dito sa bank 1. Ito sa bank na to, cylinder number 1, number 2, number 3, number 4, okay na din. Tapos babalik ko na yung valve cover. Tapos papaandarin ulit natin kung titining na ba yung andar ng makina at hindi na mamamalya pag nag-aircon.
Kaya guys, subok ulit tayong magpaandar kung wala na yung palya. Yan, start na muna natin uli. Okay, testing tayo uli. So ayun, yung ano natin, makina tahimik na. Hindi na siya ganun kalala. Aircon tayo, subok sa aircon. So mayroon pa rin siyang palya. Siguro need na nating palitan yung spark plug muna. So hindi maganda yung minor pa rin. So malamang yung spark plug nagkaroon na siya ng problema. Yung sunog ng spark plug hindi na siguro maganda. Ayan mapapansin nyo ganun pa rin yung andar nya, may hesitation pa rin. So kailangan na natin palitan ng spark plug. Ayan guys, habang nag-observe ako ng ignition spark nya, so tiningnan ko tong ignition coil. Bali may problema na yung natin, yung ignition coil number 1, number 2. Hindi na pasado yung air gap nya. So wala na yung kilovolts gap nya. Mahina na masyado, nasa na lang 5,000 kilovolts dapat kasi yung spark gap ng ignition coil. Aabot ng 40,000 kilovolts yan. Pero dito sa 1-in-2 halos hindi na umaabot ng kahit 20,000 kilovolts man lang. Pero itong 3-in-4, okay yung 3-in-4, malakas yung spark gap nya. Kaya ngayon ang gagawin ko dito, papapalitan ko na muna tong ignition coil sa may-ari kasi wala na yan, busted na talaga. Ngayon ang nangyayari kasi pag nag-i-aircon, yung clutch hub na pinalit ko doon umuusok kasi palyado nga yung makina. Hindi siya stable yung RPM. So kaya ang gagawin ko dito, dadalhin ko na muna ito sa bahay para i-test yung ignition coil. Papakita ko sa inyo yung spark gap nitong 1-in-2. So tinandaan ko na yan, ito yung 1, ito yung 2, 3-in-4. So makikita nyo yung pagkakaiba ng spark gap nya mamaya pag na-test ko na dun sa aking ignition coil tester. Ito na guys yung ignition coil, dinala ko na dito sa bahay. Bali nilagyan ko siya ng marker. So ito yung number 1 na ignition coil, number 2 na ignition coil, number 3 na ignition coil, saka yung number 4 na ignition coil. Bali dito kasi ang problema niya, yung number 1 saka number 2, mahina yung spark ng kuryente. Yung gap niya masyadong malayo
So hindi na siya umaabot ng 20 to 40 kilovolts. So dapat kasi ganun ang magre-range sa kanya. Pero yung pinaka magandang air gap talaga ng kuryente ay nasa 40,000 kilovolts. So ganito, gawin natin muna. I-check muna natin itong magandang ignition coil, yung number 3 and 4. So bali, ngayon ang gagawin ko, pagsisit ako ng 20,000 kilovolts dito sa spark tester natin. So bali, ito yung number 4. Ayan o, number 4. So try natin to. Tapos yung supply niya, ito yung positive side. Tapos ito naman yung IGT natin, yung negative trigger. Bali, mag-supply tayo ng 12 volts. Supply tayo ng 12 volts. Tapos yung ano natin, yung trigger natin na ground. So, ayan. Nakakonect na ako. Tapos subukan nating i-fire ngayon to. Subukan natin, switch on. So nakaset ng ano yan, ng 20,000 kilovolts. So maganda yung spark, i-adjust natin ng 30. So ayan, naka-adjust tayo. So pag ganyang gap na yan, kalayo ang gap, ibig sabihin yung ignition coil maayos pa. So try natin yung number 4 ito. Ayan, number 4 na ignition coil. Try naman natin yung number 3. So same pa rin, positive supply, saka yung trigger natin nandito. Spark tester uli. So same ng gap. Same ng gap siya. So dapat yung spark niya halos parehas lang din. So ibig sabihin yung ignition coil natin na number 3 okay lang din. So pwede pa siyang gamitin kasi yung kuryente niya malakas pa. Andito na ngayon tayo sa may problema natin, yung ignition coil na number 1, yung nabasa ng langis. Subukan natin. So number 1 na to, number 1 na ignition coil. Air gap natin, same pa rin yung air gap. So ito kasing ignition coil na to, nung chinek ko to dun sa ano natin, nung nakakabit to dun sa unit, ang spark niya talaga ang liit na. So nasa 5,000 kilovolts na lang. So hindi na siya umaabot ng 20 yung gap na to. Wala na siyang spark. So ganito, susubukan natin kung mayroon nga bang spark na lalabas dito, kung malakas pa nga ba siya. So kung makikita nyo yan, nakauna ako, walang lumalabas na kuryente. So ang air gap kasi niya, pag nagkakaroon siya ng kuryente, halos ganito lang kaliit. Ganyan lang kaliit siya, oh. Nasa 5,000 kilovolts lang. Doon siya magkakaroon ng kuryente. So pag ganito kasing kaliit na binubuga na ng kuryente, hindi na pasado yung ignition coil niyan. Ayan, oh. Ganyan lang siya kaliit na kuryente na lumalabas. Pag ganito kasi, ang problema niyan,
dito sa loob, ano na yan, shorted. Kaya ganyan yung kuryente niya kaliit. So pag in-adjust ko to, ayan, naka-adjust ako. Pag in-adjust ko yan, mawawala yung ano niyan, mawawala nung kuryente niyan. Magka-cut off na. Ayan, no, nag-cut off na siya. So ibig sabihin, itong coil na to, may problema na to. Ano na to, kumbaga sa loob, shorted na yan. Tapos yung number 2 natin, ito na yung number 2. Ayan guys, last na i-check natin yung number 2. So check natin yung number 2. Kasi ang problema nitong number 2, same lang din to sa number 1. Power on tayo. So ayun, wala ring kuryente na nalabas. So ibig sabihin, pag in-adjust ko to ng mas maliit, mas mababa, doon lang siya magkakaroon ng kuryente. Yan, try natin sa 5,000 kilovolts. So mayroon din siya ng kuryente sa 5,000 kilovolts, pero pagdating ng 20 to 25 hanggang 30, nagka-cut off na siya. So mahina na. Ayun, cut off na siya. So ibig sabihin, mahina na rin to. So yung may problema talaga natin, itong number 1 saka number 2, ito yung papapalitan natin na ignition coil. Kasi yung mga ganitong problema, pag mahina na yung binibigay na kuryente, shorted na yung coil nito sa loob. So ayun guys, papalitan muna natin itong ignition coil para yung ano natin, Mazda 3 na unit, maging stable na yung RPM niya, saka yung makina, ano na siya, para tumining na. So, masyadong palyado kasi gawa nitong dalawang ignition coil na to. So pin outs, paano mag-check? Ito yung negative, ito yung positive. So makikita nyo naman yan pag nasaan yung positive side, kasi may dalawang parang sungay. Ayan o, may dalawang sungay, nandito yung positive nyan, nandito yung negative. Ayan na guys, nakabit ko na yung bagong ignition coil. Tapos mamaya maya obserbahan natin yung makina kung ganun pa rin ba, palyado pa. So mayroon lang ako counting inaayos dito sa ano natin, sa bagong magnetic clutch hub, kasi habang tumatagal kasi nag-i-slide yan, tapos nangangamoy ng sunog. So kaya ngayon dinoble check ko na lang yung ano, clutch hub assembly niya para linisin, tapos maglagay ng adjustment sa gap ng ano natin, pagitan ng clutch saka yung magnetic natin. Ito, clutch plate, mag-adjust tayo ng clutch plate niya. Tapos mamaya maya paandarin na natin to, obserbahan kung yung makina ba pag pinaandar palyado pa rin, tapos pag nag aircon kung magiging palyado pa ng grabe. So ayun, gawin ko na muna itong ano natin, clutch hub, para matapos na tayo. Start mo na. Yan guys, na-adjust na natin yung clearance ng ano, clutch plate. Yung makina muna pa din, hindi mo na ipag-aircon. Yes, start. Ayan, tahimik na yung makina. Hindi na siya palyado.
Okay, aircon. So bali naka-aircon na din yan. Tapos yung makina niya hindi na rin palyado pag nag-aircon. Dati kasi pag nag-aircon yan, tug 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 tug, ganun ang tunog niya. Ngayon tahimik na. Tapos check na rin ako ng voltage ng ano natin, magnetic clutch. So pag ang voltage kasi bumaba, pwede kasing mag-slide yung magnetic clutch natin. So naka-aircon naman yan, 12.9, so malapit sa 13 volts. So normal kasi may load siya. So nag-automatic. Tapos pag nag-automatic on uli, magkakaroon uli siya ng voltage. Tapos iikot uli yung clutch plate. Ibig sabihin yung system natin sa aircon okay na yan pag ganyan nag-automatic. So nakukuha na rin na yung tamang lamig, yung settings dun sa loob. Automatic ulit. So ayun guys, ibabalik ko na lang yung mga cover nito, tapos magro-road test na lang kami. So yan, okay na yung ano natin dito, general repair sa aircon. Tapos may mga additional na lang tayong ginawa sa makina para tumino yung minor nya. So nagpalit tayo ng ignition 1 and ignition coil 2, yung COP na tinatawag. Yan guys, i-fix ko na muna lahat, tapos magro-road test na lang kami. Lalabo yan. Lalabo yan. Oh, mga lalabo pala. Ayan guys, okay na aircon, malamig na yung aircon. Tapos na road test na rin namin. So papatila lang ako ng ulan kasi umuulan. So ayan, goods na yung unit natin, aircon cleaning, general repair, pati sa makina.